ay nakalulubog sa Diyos. Pasimula na hindi mo siya nakilala, sabihin na natin hindi pa natin siya nakilala. Diba yung buhay natin aywan ko, hindi ko alam yung kwento ng buhay niyo. Pero alam ko yung kwento ng buhay ko. At alam ko yung no? Kaya yung buhay ni Jose, ang ating pag-aaralan. Diba? Siguro alam naman ninyo yung buhay ni Jose. Diba? Si Jose, paborito ka na. Diba? Kinakikita ng mga kapatid. Ang siya yung pinagbili. Naging alipin siya sa Egypto. Hanggang siya naging gobernador. Siguro sana dapat ganun din ang buhay natin. Yung kwento ng buhay natin, habang tayo nandito sa lupa, hindi pa natin alam ang magiging kahilinat na hanggang hindi pa natin, tayo na natatapos natin yung ating buhay. Habang tayo nandito sa daigdig, yung kwento ng ating buhay, meron pa tayong pagdadaanan niya na hirap. Hindi natin masasabi na tayo sumusunod sa Diyos, hindi na natin mararanasan yung hirap. Habang sumusunod tayo sa Diyos, mga kapatid, lalo pa natin mararanasan yung hirap. Hindi hirap na binibigay ng Diyos, kundi hirap na mamuhay dito sa mundo. Dahil iba't ibang tao ang nakakasalamuhan natin dito sa mundo. At iba't iba ang kumukontrol sa buhay natin. Diba? Yung kwento ng buhay ni Jose, diba? Simulan natin sa bakit siya nasa balon. Diba? Diba yung kwento ni Jose nung bata siya, diba? Balibase siyang bunso, maraming inuutos sa kanya yung kanyang mga kapatid, di ba? Di ba tayo, lalo na yung mga bunso, parang lagi tayong utusan. Pero ito lang ang masasabi ko sa totoo lang. Pag ikaw ang bunso, talagang paborito ka. Sa totoo lang. Dahil sa akin, naranasan ko yun, talagang paborito ako. Sa totoo lang. At yung sabihin na natin na, katulad ng istorya ni Jose, bagamat siya ay talagang parang tampulan, di ba? Tampulan si Jose. Hindi kasi siya mahal ng kanyang mga kapatid. Sa totoo lang. Dahil nakita ng mga kapatid na iba ang trato ng kanyang magulang sa kanya. Di ba? Iba yung trato ng magulang niya sa kanya. Basahin natin sa Genesis chapter 37, verse 12. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapagod doon ang tawa ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Bumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan." Kat natin yung story, diba? Sumunod doon si Jose, pumunta siya. Tinignan niya yung kanyang mga kapatid. At doon, pangalayo pa, pagdating pa lang si Jose, nakita na siya ng kanyang mga kapatid. Ang sabi ng mga kapatid niya, "Yan na, naandyan na yung mga panaginipin." Diba? Doon pa lang, yung kita niya si Jose, nandun na yung kanilang parang masamang balak sa kanya. Diba? Yung bago sabi niya, yan na, dumating na yung ating kapatid na panaginipin. Diba? Dumating na rin yung sip-sip. Diba? Yung sip-sip at pasikat sa ating ama. Diba? Pero sa totoo lang, siguro sa kayo, hindi kayo nakaranas. Pero mayroong mga pamilya na talagang nag-aaway-away yung mga kapatid. Siguro sa inyo mga hindi kayo dahil siguro maganda yung inyong samahan. Sa totoo lang, di ba? Pero sa totoo lang, mayroong magagandang samahan na pamilya. Sa totoo lang. Pero ito lang ang masasabi ko. Sa panahon natin ngayon, nagkakagulo-kagulo ang pamilya kapag nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya. Yun ang masasabi ko, di ba? Pero dito kay Jose, wala pa naman si Jose, wala pa dito ang asawa. Sabihin natin, may pamilya yung kanyang mga kapatid. Pero dahil sa inggit, nagkaroon ng plano ang kanyang mga kapatid sa kanya. Diba? Ano ba yung makukuha natin dito? Diba? Sa story ito, hindi mawawala talaga sa tao yung inggit. Lalo na sa pamilya. Sa totoo lang. Sa pamilya, kahit mayroon ka na, at pari-pareho kayong mayroon, hindi mawawala yung inggit. Sabihin ko na, hindi sa lahat. Dahil siguro hindi nyo naranasan. Pero sa pamilya ko talaga, experience ko ito. Nung kami wala pa kanya-kanyang pamilya, dahil po, story ng buhay natin, kami po hindi nag-aaway-away ng mga kapatid. Pero nung nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya, at may dumating na ibang tao sa pamilya, nagkaroon na away. Diba? Yung
ba? Pinagawa siya ng magandang malaban. At talagang laging siya yung pinapaguran. Bakit ba pinapaguran? Di ba? Una sa lahat, si Jose ay anak niya kay Raquel. Minamahal niya si Raquel. Eh si ano naman, si Leia parang padalawa lang yun. Una niyang minahal si Raquel. Hindi kagad nagkaanak si Raquel at ang nagkaanak ay si Leia. At doon pa lang sa kwento na yun, hindi pa kay Jose. Di ba doon pa lang sa dalawang magkapatid na yun ay nag-aano na sila? Nagpapakumpintensyahan na sila. Di ba? Hanggang sa nagdala hanggang dito sa anak, hanggang sa mga anak-anak nagkakaway-kaway. Pero, ang ibig ko sabihin dito, ano yung makikita natin dito sa text na ito? Di ba? Sabi niya, anak ko ang ating kapatid na mapanaginting. Ang siksik at pasikat sa ating ama. Di ba? Patayin natin siya. Di ba? Ihulog sa balon at sabihin siya'y silila ng mga pangisnahan. Di ba? May plano na sila. Ang ibig sabihin na mayroong pagkaingit. Di ba? Bakit sila nainggit? Kaya katulad nga na sinabi ko, una, mahal siya ng kanyang ama. Una niyang minahal si Raquel. At talaga naman dapat na talagang mahalin siya siguro dahil hindi siya katulad ng ibang mga kapatid. At hindi yung mawawala sa magulang kahit sabihin natin wala tayong dapat paboran sa ating mga anak kung sino man yung mga nanay dito, di ba? Amen. Hindi practical, wala dapat tayong papaboran. Pero kapag kayo naging isang magulang at nakita ninyo ang inyong anak ay talagang masunurin kasi isang pasakit sa ulo, siguro naman hindi mawawala talaga bilang isang magulang na yung pagtingin sa kanya ay kakaiba dito sa pagtingin nito. Nakon. Siguro nga practical lang yung aking sasabihin dahil ito lahat iba magulang dito, di ba? Di ba? Alam mo naman, bigyan mo ng pabor yung alam mo namang sakit ng ulo. Di ba? Di ba yung atensyon, inanong sa anak mo na sumusunod sa iyo. At ganoon din tayo mga kapatid sa Panginoon. Di ba? Ang Panginoon ay walang pinipili. Yung lumalapit sa Kanya, yun ang gusto niya. At bakit namamahalin ng Panginoon kung gusto niya sa ituwid ka po, ngunit ikaw naman ay sumusuway? Diba? Pilit kang tinuturuan ng Diyos, pero ikaw ay patuloy pa rin sumusuway sa kanyang tulong. At ganun dito. Siguro kaya ganun yung pabor na ni Jacob kay Jose. Diba? Bakit siya pinapuran? Diba? Dahil mahal na siya at kakaiba siya. Kaya ganun din tayo, ano? Hindi. Kasi siguro yung ibang mga dito hindi pa ramdam yung mga ganun kasi ang iba naman hindi pa magulang. Pero pag kayo naging magulang, o sabihin na natin sa mga pamangkin, ano? Diba? Yung iba talaga yung mga pamangkin na malambing sa iyo. Pero pag hindi malambing, diba? Parang hindi ganun pagulong. At ganun din ang ama sa atin. Kapag tayo malapit sa Kanya at nagpapakita tayo ng pagsunod sa Kanya, natutuwa siya sa atin. Pero kung ikaw ay sumusuway sa Kanya, at hindi ka sumusunod sa mga turo niya, anong pabor ang makukuha natin? Bagamat ang Diyos ay nagbibigay ng pabor kahit sa mga hindi naman taong kumikilala sa Kanya. Akala nga ng iba, di ba, yung na-aim nila, yung nakukuha nila, akala nga nila sa lakas nila. Pero yun sa Panginoon pa rin. Di ba? Ibig ko sabihin dito, yung Diyos ay mas pumapabor sa mga tao, inuun siya. Diba? Bakit tayo tinawag ng Lord? Diba? Ang lahat ay tinawag ng Diyos. Diba? Pero, iila sa mga pinili. At sino yung mga pinili? Yung sumunod sa Kanya at sumamba sa Kanya at inari siya ng Diyos na kanilang tagapagligtas. Parang lahat tayo, ang anak natin, mahal natin. Pero talagang hindi mawawala sa magulang na mayroon kang talaga sasabihin mo, hindi natin paborito. Ano? Kasi yun naman talaga. Hindi mawawala yun. Dahil tao lang tayo. Ano? Mayroon tayong Diyos ay walang pinipili. Ba't lahat na lumalapit sa Kanya? Ganun din sa ating mga anak. Una pa kasi dinala sa balo, di ba? Pinagbili siya. Dahil ang akala nila ay sa pagbibenta nila kay Jose, mawawala na sa kanilang kwento yung kanilang kapatid. Pero, di ba siguro, nung
dinala nila na wala naman sa Bible. Nung binenta nila si Jose, nung papalis na yung sasakyan, siguro ang isip ng mga kapatid ay, oh yan, ang panaginipin. Yung sinasabi niya, kami luluhod. Paano pa mangyayari kung na kami luluhod sa kanya? Napunta na nga siya, binenta na nga siya sa diba? Gagaling siya sa Ehipto, magiging alipin siya doon. At paano mangyayari na kami luluhod sa kanya? Diba? Pero alam mo, yung paraan ng Diyos ay hindi natin makikita sa ngayon pa lang. Ang paraan ng Diyos ay makikita lang natin kapag tayo ay natapos na yung ating buhay dito sa mundo. At gayon dito, bagamat yung kay Jose hindi siya natapos, buhay pa rin siya nung natanggap niya yung pangako ng Diyos. Bagamat ang Diyos hindi nagsalita sa kanila na si Jose, gagawin sa ganon, gagawin sa ganon. Yung kwento dito, nung ibig ko sabihin, yung kwento ng buhay natin, habang tayo ay narito dito sa daigdig, pagdadaanan natin lahat. Kasi ang Diyos hindi naman nagsasabi na, ay sa ganon, okay ka na. Diba? Merong araw-araw, napapagtagumpayan natin yung lahat dahil sa tulong ng Diyos. Hindi natin makukuha yung isang bagay sa isang araw lang. Kailangan mo yung pagpupursigi. Diba? Hindi, yung katulad ng kay Jose, diba? Tapos tingnan mo yung kwento ng kanyang buhay, diba? Hindi natin lang, hindi nakasulat sa Biblia na sabi, ay yan, oh yan. Yung paano makakapangyari pa na kami iluluhod sa iyo? Eh yan na nga, ibibenta ka na. Bininta na. Diba? Pero, yung ano ng Diyos na yon na hindi kagad nakita sa kwento yon, hanggat hindi nangyari yung mga naging gobernador siya. Diba? Pangalawa, basahin natin yung Genesis chapter 39, verse 2 hanggang 19. Haba-haba. Ito no. Sa buong panahon ng paglilingkod ng Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinagtubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose, ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga buturin. Kaya alam mo mga kapatid, kapag ikaw, halimbawa, ikaw ay malapit sa Diyos, ano? At ikaw ay tinawag ng Diyos, pag ikaw ay pumunta sa isang bahay kahit hindi pa nakakakilala sa Diyos, gagawin kang pagpapala para sa bahay na yun. Ipakikita ng Diyos sa buhay mo at makikita ng taong tutuluyan mo yung kilos ng Diyos sa buhay mo para gamitin ka para sa bahay mo. Nung siya pumunta doon sa bahay ni Potiphar, pinagpala ang buhay, ang bansang bahayan ni Potiphar. Bakit? Dahil nandun si Jose. At ganun din tayo, magiging pagpapala tayo kung saan man tayo ilagay ng Diyos. Amen. Magiging pagpapala tayo. Dito sa verse 6, ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang inumin. Si Jose matipuno, magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, silpingan niyo. Tumanggi si Jose ang sabi, banatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong patiwala at pinamahalan niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo. Diba? Ipinakikita dito na talagang si Jose ay may takot sa Diyos. Ipinakikita dito na siya ay sinubok, kung siya ay madadala doon sa alok ng asawa. Diba? Ibig sabihin dito, napaglabanan ni Jose yung kanyang, yung sinasabi mo, diba sa panahon nito sabihin na, ay, yung manok na ang lumalapit, diba? Pero dito kay Jose hindi. Napagtagumpayan niya yung ganoong pagnanais ng babae. Kaya huwag natin sasabihin, na tayo, halimbawa, diba? Maraming mga kilala na sa Panginoon, sabihin nilang binago sila ng Panginoon, para bakit marami pang nahuhulog sa mga ganitong pangyayari? Yung sasabihin lang nila, tao ako, kaya ito nangyayari. Pero hindi tingnan mo yung buhay niyo, kung talagang ikaw ay may takot sa Diyos at may paninindigan sa Diyos.
at sa iyo bilang isang binago ka ng Diyos, hindi mo masasabing ikaw ay matutukso. Dito pinakikita na si Jose sa kanyang buhay, bagamat ganun na lang yung pagnanais ng babae sa kanya, napigilan niya yung ganung damdamin. Na kung totoo, hindi pwede kaya siyang matumba. Pwede kaya siyang maakit ng babae. Pero hindi, pinakita dito na hindi ganun si Jose. Diba? Tuloy natin. Ngunit isang araw na sa bahay si Jose upang gampanan ng kanyang tungkulin, nagkataong wala rin ng ibang mga utusan. Walang ano na hinalbot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayari ito, nagsisigaw ito, tinawag ang katulong na lalaki. Tingnan ninyo, tinahan tayo ng asawa ko ng Hebrew ito para hamakin tayo. Pero, pinakikita dito sa atin na anuman yung pagsubok na alam nating mali, humingi tayo ng tulong sa Diyos na ating mapaglabanan ito. Sa totoo lang, pwede kaya nating paglabanan kapag ang laging isip natin ay nasa Diyos. Huwag natin iisipin na, ay hindi, tao lang ako para kaya nagawa ko ito. Wala akong excuse na ganaan kung talagang ikaw ay nabago. Hindi lang sa mga ganitong pangyayari, sa ibang bagay, sa ating mga desisyon. Kapag alam natin mali, at binigyan tayo ng kaalaman ng Diyos ng tama at mali, diba? Mas piliin natin yung tama. Kasi may choice naman eh. Di pwede tayong pagpilian. Kung alam mo ang mali, huwag na tayong manatili. Dahil yun ay mali. Huwag nating ituwid yung mali. Dahil kahit ituwid mo yan sa iyong pananaw, mali pa rin yan. Yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay na binibigay ng kaawa, piliin natin yung tama at huwag natin pansinin yung mali. Kaya nga merong tama at mali eh. Sa ating mga desisyon sa buhay, di ba lagi natin sinasabi, dapat sabihin natin na, Lord, pangunahan mo ako sa lahat. Sa mga tukso, ilayo mo. Sa mga desisyon ko, pangunahan mo ako. Kasi minsan tayo, lagi ko sinasabi, na minsan nagdidesisyon tayo. Diba? May plano ang Diyos sa atin, di ba? May magandang plano ang Diyos. Nung nilikha tayo ng Diyos, maganda ang plano niya sa katauhan. Pero dahil sa kasalanan ng tao, tayo ay nagkagaling. Pero ang Diyos ay may planong maganda na minsan nire-resist natin. Minsan pinangungunahan natin ang Diyos sa kanyang plano sa buhay, kaya tayo nagkatama. Kaya lagi ko sinasabi na, pag tayo dumadating sa mga ganitong mga desisyon at mga plano sa ating buhay, isipin lagi natin kung ito ba yung talagang kalooban ng Diyos. Huwag tayong hahakbang o pangungunahan ang Diyos para hindi tayo magkama. Dahil minsan, kasi pag tinulungan natin yung Diyos sa ating mga plano, hindi na siya kikilos. Dahil ginawa na natin yung dapat na siyang gumawa. At ganoon si Jose, naging nanatili siya sa pag-ibig ng Diyos at pananampalataya sa Diyos na kaya niyang pagtagumpayan yung pang-aakit ng babae ito. Diba? Hindi dahilan. Diba? Una, dinala siya sa balon, diba? Tapos, ibinenta siya. Tapos, nandito na siya sa, tinukso siya. Diba? Bawat buhay natin, hindi naman pare-pareho nangyayari sa atin sa bawat araw ng buhay. Diba? Lalo na sa trabaho natin. Minsan sinusubok tayo. At yun ang sinasabi na, yung pagsubok na yan ay dapat natin mapaglabanan kasama ng Diyos. Dahil hindi mo kayang paglabanan yung pagsubok na yan kung sa sariling lakas ang lamang. Dahil mapapaglabanan mo nga yan, pero mali ang kahahantungan. Diba? Nakulong siya dahil sa paratang na di niya ginawa. Ang mundo kasi talagang iba. Kapag mayaman ka, may kakayahan ka, makapangyarihan ka, kahit tama ka, madadala
sa hindi mo dapat paglagyan. Katulad ni Jose, wala ka siya, kaya siyang wala siyang kasalanan, pero nakulong siya. Nakulong siya sa paratang na di niya ginawa. Grabe yung yung parang, grabe yung paratang sa kanya, grabe yung tukso na pinagdaanan at hinarap ni Jose habang siya nandoon sa kanyang amo. At gayon din tayo sa ating mga amo, na minsan hindi kayo nagkakaunawa ng inyong amo. Diba? Dahil ako'y nitapelit din. Diba? Na minsan, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating mga amo dahil dun sa hindi na rin natin kaya yung mga sinasabi nila o ginagawa nila para sa atin. Diba? Pero yung isipin natin na doon tayo. Diba? Katulad ng sinabi ko nung una, yung karapatan mo, sabihin mo. Pero kung alam mo yung karapatan yun ay mali na doon sa pinaglalaban, diba maging kalmado tayo. Isipin muna natin yung ating sasabihin. Sa totoo lang, hindi masamang humingi o sabihin ang gusto mo dahil meron tayong karapatan na sabihin sa ating mga anak. Diba? Kung ano yung nararamdaman mo, kung anong karapatan mo. Pero isipin muna natin kung yung ating bang ipinaglalaban ay nakaayon doon talaga sa karapatan. Dahil bisa merong ipinaglalaban pero mas sobra-sobra naman yung pabor ng mitapele. Sa totoo lang. Meron namang wala nang naano sa mitapele pero hindi ka nagsasalita. Hindi nila naano yung iyong panig. Diba? Pero dito kay Jose, no? Dito naman, hindi ka naman makukulong kaya. Kahit sabihin mo yung iyong karapatan. Kaya katulad ng sinabi ko, nung panahon ni Jose, dahil siya ay alipin lamang at makapangyarihan ang kanyang amo, pero wala siyang kasalanan, siya ay nakulong. Diba? Kasi yung mga pangyayari yun, pwede rin kaya siyang makadama ng yung nakikita mo ang iyong amo ay nakakakit. Nalalaki kaya siya, pero napigilan niya. Ganon din tayo. Pagka tayo sinusubo, di ba karamihan sa atin laging mainit na ulo na. Hindi pa natin na yung mga pangyayari ay sumasabog na agad tayo. Pero dapat yung ibig ko sabihin dito ay pag-isipan natin mabuti bago tayo maglabas ng salita o magbitiw ng salita doon sa ating mga kasama. No, hindi ako. Kaya minsan pagka ako'y nagkakamali lalo sa mga natin sa pamilya ko, na minsan tumataas yung boses mo, diba? Lalo na kapag kayong ang pamilya, alam mo na hindi ka naman talaga mali. Diba? Pero dahil tayong binigyan ng Diyos ng pangunawa, tayo umunawa. Pero kung alam mo mali na meron kang dapat na talagang sabihin o yung sa kanila, paunawa sa kanila. Meron kang karapatang ipaunawa sa kanila. Huwag tayong magiging yung yung laging init ng isa, pag pinagsabay mo, hindi na tayo magkakaunawaan ito. Ganon din sa ating amo. Kapag ang amo mo mataas, ikaw ay mataas, kahit pa yung iyong ipinaglalaban, ay iyong ipaglaban, hindi kanya pagbibigyan ng pabor. Sabihin mo yung karapatan mo, katulad ng alaga ko, noong hindi mo kami nabibigyan ng siyuda, sabi ko, hindi ako papasok dahil kahit ako'y pumasok, hindi papasok ang bituwag, ang sahod mo sa akin bangko. Kasi kinakatyan ng bituwag. Kasi alam nila na wala kami visa. Sabi ko, kung gusto mo ko magtrabaho sa iyo, sabi ko sa kanya, umupo ka dito, umupo ka dito. Kasi yung matanda ko parang paiba-iba na, umupo ka dito. Sabi ko, kung gusto mo ko magtrabaho, babayaran ako ng rati. Sabi ko, isip-isip siya. Ngayon, kung ayaw na ako magtrabaho, hindi mo na ako magtatrabaho dahil sayang lang ang pagparito ko dito. Kung hindi mo ako babayaran ng rati, hindi yung papasok sa bituwa ko, sa bangko ko. Kasi ikakatya ng bituwa. Pinag-isip siya, kaya pumayag siya. Nagbayad siya talaga ng rati sa akin. Pagpunta ko ng 2 oras sa kanya, binabayaran niya ako ng 300
shekel. Pero ang sabi ko sa kanya, ito yung usapan natin. Ngayon kung hindi mo ko babayaran, hindi ako papasok. Pero kapag ako'y na-renew at ang pera ay pumasok sa bangko, may isang salita ka sa akin, ibabalik ko sa iyo yung pera mo. Dahil 2 oras, 300 shekel, magkalang kaya yun. 2 oras lang yan. Pero nung una, nung pumasok na sa akin na yung pera, kahit wala kaming, hindi pa narinig yung aming visa, pumasok na sa bangko ko yung pera, binayaran pa rin ako. Sabi ko, aba, ibibigay ko na yung pera. Bakit mo ibibigay? Di ba sabi sa'yo, ibibigay mo na? Hindi, kasi sinabi ko sa kanya nung isang araw na ibibigay ko na yung pera. Sabi niya, yes. Yes daw eh. Di siyempre, ibibigay ko yung pera. Ano? Pero nung dumating ulit ako ng araw, dala ko na yung pera, parang maligalig siya. Talagang kakaiba siya. Sabi ko, ay Lord, hindi ko muna ito ibibigay. Baka pag ibinigay ko ito, nalimutan na niya na ibinigay ko ito. Sabihin niya, hindi ko ibinigay. Dahil sabi niya, picturean mo. Dahil malaki-laki din niya, picturean mo. Sabi niya, pagka ibinigay mo. Sabi ko, ay Lord, hindi ko muna ito ibinigay. Maligalig ito eh. Wala ko siyang tulong eh. Kahit pa ito picturean ko, baka ito magnangawa. Hindi ko talaga ibinigay nung araw na yun. Tapos kinalingguhan, bumalik ako, dala ko na talaga ang pera. Kita ko maganda yung aura niya eh. Hindi siya yung, ano eh, sabi ko eh, no, kamusta ka? Ganyan. Ganyan lagi ako pag ako'y papasok, kamusta ka? Kamusta ang tulog ko? Pag sinabi niya, okay ang tulog niya. Sasabihin ko niya, upo ka muna dito. Bago kami mag-istat ka na, upo ka muna dito. Naomi, di ba nangako ako sa iyo na kapag pumasok ang pera ko, ibibigay ko sa iyo itong sinahod mo sa akin sa loob ng 1 buwan? Sabi niya, no, that is yours. Pero di ba, kung ikaw ay magsasabi sa amo mo, hindi mo dapat siya yung sasabayan. Yung init. Nung kanyang ligalig yung pagka-amnesia niya at Alzheimer niya. Huwag mong sasabayan. Dahil kapag sinabayan mo yun, nasa halip na yung biyaya na mapunta sa iyo, maliba ko pa. Di ba? O tingnan mo, sabi niya, no, iyo yan. Binigay ko rin yung sulat niya, dahil kung binibigyan niya ako ng pera, sinusulatan niya ako at nagpapasalamat. Pero hindi ko po talaga ginalaw yun. Kung ano yung perang ibinigay niya, kung ibibigay niya sa akin, itatago ko yan, tinatago ko yan. Hindi ko kinukuha yan. Kung ano yung ibinigay niya sa aking papel, kung ano ibinigay niya yung pera, yung shekel na ibinigay niya sa akin, iyon pa rin ang ibinalik ko sa kanya. Pero ibinigay ko sa akin. Yun ang sinasabi ko dito, diba? Yung pabor ng Lord. Kapag ang Diyos ay nasa iyo at dinala ka sa isang sambahayan, gagawin kang pagpapala ng Diyos. Amen. Ang Lord ang magpapapala. Diba? At katulad dito ng kay Jose, bagamat wala siyang kasalanan, nakulong siya, dahil sabi ko nga, mas makapangyarihan. Pero hindi po lang nagtatapos ang kwento. Hindi lang siya nakulong. Diba? Dahil mula sa pagkakakulong na yun, diba? Pinagpala pa rin siya ng Diyos. At mula sa kulungan na yun, ay siya pinagkatiwalaan. Diba? Nagtiwala sa Kanya ang namamahala sa kulungan. At hanggang siya ay naging. Ibig ko sabihin, parang mahaba pa yung kwento na ito, diba? Mayroong dalawang, isang mag-ano ng tinapay, isang mag-ano ng wine. At doon sa kwento iyon, diba sabi niya, alalahanin mo ako, diba pinayuhan niya yung dalawang iyon, nang isa ay mabilitay, nang isa ay babalik sa tungkulin. Nang sabi niya, kapag nangyari na ito, nakapunta ka sa iyong amo, alalahanin mo naman ako. Pero matagal na panahon yun bago nangyari. Nakapagtrabaho na yung bartender doon sa amo niya na hindi pa rin sinasabi nung sa kanyang amo na yung sinabi nung alalahanin mo ako, banggitin mo ako sa iyong amo. Hindi pa rin ako sa kulungan pa rin siya. Diba? Gayon din tayo, diba? Minsan nandun pa rin tayo sa pagsubok na alam natin hindi natin makalalampasan. Ang feeling natin parang hindi natin mapapagtagumpayan. Parang dito at dito pa rin ako. Pero iba ang plano ng Diyos. Diba? Katulad ni Jose. No? At doon, nung sinabi ng amo niya, nung sabi ng nag-ano ng wine, na mayroon pong isang kabilang doon na naging totoo ang kanyang bula sa amin. O pinatawag siya ng kanyang amo at nag-ano siya,
Dahil siya ay may panaginip, hindi ba? Tapos pinatawag siya, paliwanag siya tungkol sa panaginip, hanggang siya'y nagustuhan, hanggang sa siya'y naging naging kanang kamay, o naging pangalawa, naging vice, naging gobernador siya. Di ba? Ibig sabihin, mula doon sa pagkakabenta sa kanya, hanggang sa siya ay idilaga sa balong, hanggang sa siya ay nakulong, hanggang sa siya ay naging gobernador. Di ba nandun ang Lord sa buhay niya? Parang ganun ang buhay natin. Kung tayo naghihirap ngayon, may dinadala tayo ngayon, alam natin hindi natin kaya. Pero ang Diyos ay nandun pa rin, hindi tayo iniiwan. At ganyan ang naging buhay ni Jose. Diba? Ginawang tagapamahala si Jose. Ginawang tagapamahala si Jose sa Ehipto, nagustuhan siya ng Parao, naging kagawad, di ba? Si Jose yung ang plano, hindi naman sinabi ng Lord na, ay si Jose, dadalhin sa ganun, magiging ganun. Hindi pa nakikita yung kwento sa huli. Hindi pa nila alam na ganun ang magiging kwento. Di ba? Yung pangako ng Diyos, yung nangyari sa buhay ni Jose ay 20 taon pa ang lumipas bago natupad na siya'y naging gobernador. Marami pa siyang pinagdaan ng hirap bago siya naging gobernador. Dahil siya doon ay parang 17 years old pa lang siya noon siya binenta ng kanyang mga kapatid. At 20 taon pa ang lumipas bago siya naging gobernador. At kaya huwag tayo mag-iisip sa ating buhay na kapag tayo may pinagdadaanan, ikala mo hindi wala tayo ng Diyos. Isipin natin na pag tayo may pinagdadaanan, kasama natin ang Diyos. Diba? Hindi yung pag mayroon kang pinagdadaanan na ikaw naman ang gumawa ng iyong pinagdadaanan, feeling mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Diba sa totoo lang? Tayo kaya gumagawa minsan, na minsan ay ating pagsinisisi sa Diyos. Ikaw naman ang gumawa ng iyong kwento ng buhay mo. Diba? Tayo kaya gumagawa ng kwento ng buhay natin. Tayo ang gumagawa ng mga bayot natin, hindi ang Diyos. Kasi 17 years old pa lang siya noon. 20 years ang mga nakalipas hanggang siya ay naging gobernador. Mga kapatid, hindi nagsisinungaling ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kapag nung nakilala natin siya at ating pinangahawakan ng pangako niya, ano man yung pagsubok na dinadala natin, tandaan natin na kasama natin ang Diyos. Hindi nagsisinungaling ang Diyos kapag ang Diyos ay nagbigay ng isang pangako. Ito'y ganap, tiyak, at positibo. Hindi tayo dapat mag-alinlangan. Dahil bibigay niya yung pangako talagang sinabi niya sa atin. Dahil ang Diyos naman ay talagang bikas na sa Kanya yung tuparin ang Kanyang pangako sa atin. Pero yung pangako yun ay matatanggap lang natin kung tayo naka-align sa Kanya. Huwag nating pangungunahan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil minsan pag alam mo namang mali na nga, katulad ng sinabi ko, nananatili ka pa rin doon, mali na ngayon. Pumalas ka doon. Dahil hindi yung pagpapala. Pag ikaw ay nananatili doon, alam mo mali yun, parang ikaw na yung nagsasabi na tama yung ginagawa mo, hindi na yung Diyos. Kasi alam ng Diyos kaya kung ano yung pinakamahusay na sa buhay natin. Yung the best at pinakamahusay sa buhay natin. Na minsan tayo ang gumagawa ng ating ikapapahamak. Amen. Tayo ang gumagawa ng ating ikapapahamak. Huwag tayong gagawa ng aksyon para pangunahan siya.
Hindi yan ano. Pinapatay Hindi na, yan giniginaw daw sa sila eh. gusto mo kagad. Ang Diyos ay nagbibigay Giniginaw ng nga daw, kanyang pinapatay niya. pangako sa kanyang kapanahunan at tamang panahon. Amen. Kasi tingnan mo nga si Jose, oh, ilang taon ang inantay ni Jose bago niya nakamit ang katagumpayan. Diba? Kaya minsan tayo, dapat naka-align tayo sa Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin, yun ang sundin natin. At kapag dumarating sa ating buhay, na alam naman natin ay mali, dahil binigyan nga tayo ng kakayahan ng Diyos, nang pumili ng tama at mali, mas piliin natin yung tama. Huwag tayong manatili sa mali, na minsan yung maling iyon, yun ang magpapasama sa atin. Yan, di ba? Makalipas yung 20 taong iyon, natupad ang plano ng Diyos sa buhay ni Jose. Kaya ang ating buhay pananampalataya, mga kapatid, ay magsilbing pamana. Di ba? Yung buhay kaya natin ay magiging pamana. Ano ba yung buhay mo? Ano ba yung naging buhay mo? Yan ba'y magiging blessing sa iba? Yan ba'y magiging blessing lang sa sarili natin? Diba? Dahil yung... Kasi minsan, may mga taong yung sabihin nila, sumusunod ako sa Diyos, may pananampalataya ako sa Diyos, pero hindi naman nakikita sa tunay ng pagkatao. Hindi nakikita sa buhay. Dapat sundin natin yung buhay ni Jose. Alam niya na siya nasa pagsubok, nasa temptation siya, pero hindi niya grinab yun. Dahil kahit kaya niyang gawin yun, pero may takot siya sa Diyos. At ganun din tayo. Hindi dapat natin sasabihin na tao lang tayo. Marami akong naririnig na ganyan. Tao lang ako na nagkakamali. Totoo lang, tao lang naman talaga tayo na nagkakamali. Pero sa mga desisyon, at mga maaaring problema ng buhay natin, ikaw kaya ang gumagawa at ikaw nagdidesisyon niya. Pagka nagkamali tayo, di ba? Hindi mo masasabi na, Lord, desisyon mo kaya ito, kaya ako nagkamali. Ikaw ang gumawa niya. Kaya ang Diyos, huwag natin isasama ang Diyos. Dahil ang Diyos ay perfect. Kaya ang Diyos dapat nakikita sa atin bilang isang buhay Kristiyano. Dapat meron tayong pananampalataya na dapat makita, magkaroon ng katibayan sa ating buhay. Yung pananampalataya na ating sinasabi ay makita sa ating buhay. Hindi lang natin sinasabing tayo may pananampalataya. Oo, pananampalataya, pero ikaw gumagawa ng iyong buhay. Sinasabi mo pananampalataya, di ba? Yung pananampalataya, binibigay mo sa Diyos. Hinahayaan mo siyang kumilos sa iyong buhay. Sinasabi mo may pananampalataya ka, pero hindi naman nakikita sa ating buhay. Dapat nakikita sa ating buhay. Nagsasabi tayo, nananampalataya tayo sa Diyos, pero nakikita sa ating buhay. At ganoon si Jose, hindi siya lumaban, hindi siya yung sasabihin mo na lumaban siya sa mga kapatid niya. Hinayaan lang niya. Parang gano'n lang tayo. Ipaubaya mo sa Diyos ang lahat. Ipaubaya mo sa Diyos ang lahat. Makinig ka sa Diyos. Tuturuan tayo ng Diyos kung ano ang tama at mali. Yung sundin natin yung tama. Diba? Kaya yun ang sinasabi ko na yung buhay natin, tayo ang gumagawa ng ating kwento. Na kapag tayo nagkamali, huwag natin sabihin na yan ikaw ng Diyos sa buhay mo. Nagmali ka dahil sa kagagawa natin, hindi ng Diyos. Dahil tayo binigyan ng Diyos ng isip, pumili ng tama. At ganun din, huwag tayo nasa Diyos, diba? Mula nang tinanggap natin ang Diyos, kaya ginawa niya tayong pagpapala. Ano ba yung dapat lumabas sa ating bibig, diba? Mga pagpapala. Diba? Katulad sinasabi natin, diba? Sinasabi natin na kung sino yung nagmamahal sa bansang Israel, diba? Ay parang nagmamahal sa
kung susundin natin yung Biblia, di ba? Yan, hindi naman talaga lahat ng amo mga magbait eh. Pero ang utos sa atin ay i-bless sila dahil magiging, pag i-bless mo sila, bless ka. Pero kung i-curse mo sila, i-curse ka rin. Di ba? Kahit pa sila gumawa sa atin ng masli, dahil tayo nakakakilala sa Diyos at hindi sila nakakakilala sa Diyos. Di ba? Dapat tayo yung umunawa. Hindi unawain na sila yung nangagrabyado sa atin. Pero sa mga bagay na wala naman silang ginagawa sa atin, pero kine-curse natin sila, mawawala yung blessing na sinasabi. Ang magpapala sa kanila ay pagpapalaki. Diba? Katulad yan ang pinag-uusapan namin ni Ana na dahil na sa mga nangyayari sa panahon na ito. Marami yung mga nag-curse sa mga Israelita. Nag-curse sa kanila na ginagawa lang naman nila yung kanilang tungkulin. Diba? Yung tungkulin nila ay tungkulin nila. Hindi naman sila nag-aano sa atin. Diba sabi nga sa Roma, kung hindi ka lumalabag sa batas, wala silang karapatan. Gawaan ka naman. Pero ikaw ay lumalabag sa batas. Maaaring gumawa sila ng nakarapat na tungkulin nila. Alam mo ba mga kapatid, ang maganda natin gawin? Magpakababa tayo sa Diyos. Humingi tayo ng grasya sa Diyos. Na aminin natin tayo'y mali. At humingi ng habag sa Kanya at gabay sa Kanya. Huwag tayong mag-curse sa mga Hudyo. Ang ating gawin ay, Lord, bigyan niyo po kami ng habag at alam niyo po kami na ang aking puso. Ako po'y makasalanan at hindi ko ako nakikinig. Inihiling ko po sa inyo na ako'y inyong gabayan. At ako'y inyong ingatan. Diba? Hindi yung tayo mag-ano sa ating mga amo, sa mga ginagawa ng program. Yan, maging blessing pa rin tayo. Yung ating buhay, ang ating mga lumalabas sa ating maging pagpapay. Diba? Hindi naman tayo kasi katulad ng mga, yung sinasabi ko, hindi naman kasi tayo katulad ng mga tao dito sa Biblia. Ang mga tao sa Biblia, walang-wala kasi tayo sa mga tao dito na in-example ng Lord yung mga buhay nila na mayroon silang karapatang magsabi ng pangit. Walang-wala tayo. Dahil kung tayo liligligin ng Diyos, walang-wala tayo. Pero bilang isang ina na nakikiusap sa inyo, di ba ang ating dapat gawin ay yung magpakumbaba tayo? Humingi tayo, Lord, ako po ay lumalapit, tulungan niyo po kami, ingatan niyo. Yung maging blessing tayo, katulad ni Jose, yung buhay niya, naging pagpapala. At naway tayo maging pagpapala. At tulad ng sinabi ko, tayo ang gumagawa ng kwento. At kung ang kwento mo ay maganda, di ba? Baka yan ay kunin pa ng ibang tao na isulat ang iyong talang buhay na ito ang naging buhay mo. Di ba? At alam natin yung buhay natin ay nakasulat. Nakasulat sa taas. Lahat ng buhay natin. Kasi katulad ng sinasabi ko na yung buhay ni Jose mula nung siya ibenta ng kanyang mga kapatid, tinapon sa balon, naging alipin, hanggang sa naging gobernador, ganun din tayo. Sa piling mo ay ikaw ay down na down, wala ka, pero ang plano ng Diyos ay hindi pa tapos. Magpakumbaba lang tayo at aminin natin na tayo ay mali. At yung mali na yun, doon tayo makawala dapat sa mali na yun. Dahil yung buhos ng pagpapala ng Diyos ay sa atin. Sana tayo magkaroon tayo ng pamana at maiiwanan kung paano natin nakilala ang Diyos sa buhay natin. Kung ano natin maibibigay at maiiwanan natin yung ating pananampalataya, naging buhay natin dito sa lupa. Higit sa lahat, maging patutuo tayo sa ating pamilya. Hindi lahat sa pamilya na magkakasundo-sundo, pero darating ang panahon, huwag tayo mawala ng pag-asa. Ng inagaw, ng kaaway, na pagsasama,
magandang pagsasama, inagaw ng kaaway na relasyon mo sa iyong asawa, mga inagaw ng kaaway na dapat na nasa iyo, ay ibabalik ng Diyos yan kung ikay mananatili at maniniwala sa pananampalataya sa Diyos. At ngayon tayo, kung katulad ni Jose mga kapatid, na nakita natin ang buhay niya na hanggang sa huli naging gobernador siya at naging pagpapala siya. Bakit nangyari yun? Dahil may plano ang Diyos sa bansang Israel na siya ay hanguin sa gutom. Dahil hindi matutupad yung plano ng Diyos kung mamamatay ang lahat ng mga Israelita sa gutom. Hindi may panganganak ang ipinangako ng Diyos para tayo ay katulad natin na makatanggap kay Kristo. Yung mga yung pangyayari ng buhay natin, hindi man tayo yung katulad nga ng kay Jose na ito, pero gagamitin tayo ng Lord sa ibang kaparaanan. Buhay niya ito. Pero dahil sa buhay natin, gagamitin din tayo sa iba at sa pamilya natin. Diba? Yung buhay natin pagiging Kristiyano ay makita talaga sa ating buhay ang pagiging Kristiyano. Ano man yung mga dagok o ano man yung mga dating sa atin ng ibang tao na tayo ganito, basta tayo manatili sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Yung buhay natin ay lagi natin ituon sa Panginoon at tayo gumagawa ng ating kwento ng buhay natin. Siguraduhin lang natin na yung gagawing kwento ng buhay natin ay ang nangungunay ang Diyos sa buhay natin. Diba? Kaya mga kapatid, yung sasabihin ko lang na tayo maging blessing, katulad ng utos ng Lord, dahil binigyan din tayo ng Lord ng karapatan na magsabi kung ano yung ating nararamdaman, tinatanggap niya yun. Tinuturuan niya tayo at tayo magpaturo sa Diyos. Magpaturo tayo sa Diyos. Hindi yung, minsan, yung katulad lang ng sinasabi ko na parang pag tayo tumatawag sa Diyos, tayo na yung nagkukuman sa Diyos. Dahil parang ikaw na yung Diyos. Isipin natin kung ano tayo. Siya ay Diyos. Tayo ay humihingi lamang sa Diyos. Huwag natin kuman ang Diyos. Huwag natin gawin parang tayo yung superior at siya yung nasa mababa. Pag tayo humihiling sa Diyos, magpakababa tayo para tayo bigyan ng grasya ng Diyos. Amen.